So ito yung na-modify ko. Yan. Itong dalawang antena, pag tinanggal ko to, automatic wala ng signal. Hindi na ako nakakapag-speed test. So try natin. Hindi siya full bar kasi mahina yung globe dito sa area namin. Speed test natin. So sa globe, ang pinaka speed lang talaga ng wifi natin ay 75 Mbps. Kung abot man ng 80 yon, babalik pa rin sa 75 Mbps. At least walang capping ng speed, hindi gaya ng smart. Pag naka-consume ka ng marami na GB, nagiging 3 Mbps na lang yung speed mo. Kay Globe kasi consistent kung magkano yung kung ilang Mbps yun talaga. So dito ako na-connect. Ayan 5G 101. So legit yan. So ipapakita ko naman sa inyo pag tinanggal ko yung antena nito. Pag tinanggal ko yung antena, yan. So mahirap. Ikutin lang natin yan. So isa. Kaya dito ko binutasan to. Dito sana kaso tatama sa yung parang metal sa loob. Dito dalawa. Kaya dito ko na lang nilagay. So ayan. So, hindi nyo agad-agad makikita may pagbabago na may nagbago. Pero pag speed test natin yan, wala na yan. Bababa yung speed or hindi ka na makapag speed test, mag-error na lang, yun yung lalabas. Ayan, connecting lang kasi wala na yung antena. Tinanggal na natin yung antena kaya hindi na tayo makapag speed test. So ito na yung antena natin. Ayan, ito hindi ko naman to gamitin pang matagalan. Binili ko lang to para ma-check ko kung gumana ba talaga yung modification na ginawa ko. Ay, nakapag speed test pa rin pero tingnan nyo, napakataas ng ping, 242. Ayan, wala na, halos hindi na umabot ng 1 Mbps. So para bumalik yung signal natin, para bumalik ulit yung signal ng maayos, ibalik natin ulit yung ating antena. Sa loob ng wifi na to, dalawa lang naman talaga yung pinaka antena nya. Yung the rest doon, yun yung tinatawag na 4x4 na antena yon para sa wifi, yung 5G at saka 2.4 GHz. Sa LTE at saka 5G network, dalawang antena lang. Yan. So ayan, nakabit na natin. Searching na yan sa sa signal. Try natin mag speed test kung bumalik na ba. Yan. Pag ganito yung speed nya, sa 10, 20 o 30 Mbps, ibig sabihin hindi pa nag-CA yan sa sa 5G, sa N41. N41 lang kasi available sa area namin. Wala pa yung N78. So wait lang natin, bumalik yung N41. Automatic kasi pag nag-CA na yung band 3, band 1, band 8 at saka N41, tataas na yung speed nya. Kasi itong wifi na modem na to, kaya niya mag-CA hanggang 4.
apat na carrier aggregation. So ayan, bumalik na yung 5G. Nakita nyo bumaba yung ping. Kung sa area nyo naman nasa mataas kayo, hindi gaya tulad sa amin, mas maganda yung hyperbolic na antenna, yung mini lang. Pero kung malapit lang naman kayo sa tower, okay na tong ganitong antenna. So ayan, pag gabi itong download niya, yung upload niya pala, umabot niya ng 20 Mbps. Pag araw ganyan lang siya, dahil siguro marami ng online, naghahati-hati na sa bandwidth yung mga tao sa isang tower, kaya ganyan. So ayan yung speed ko. So big sabihin, ayos yung pagka-modify ko. May nakausap kasi ako isang nagmo-modify. Ang dalawang antenna ganito, which is ganito, kung dalawang port na papalagay mo, ang singil malaki, kaya hindi ko na tinuloy. Kaya ako na lang nag-isip paano ko i-modify to. So ako na lang gumawa. Madali lang naman pala. So ayun, legit yung pagkagawa natin. Tama yung pagkakabit ng antenna. So hanggang dito na lang. Wait, pakita ko rin pala sa inyo yung speed niya sa fast. Minsan kasi yung Ookla hindi tama, di ba? Lalo na pag sa smart, Ookla gamitin mo. Mataas yung speed, pagdating sa fast hindi naman tama, 3 Mbps lang pala. So ito yung speed niya sa fast. Halos hindi naman nagkakalayo, 60 to 73. Normal lang yan, paiba-iba kasi hindi tayo naka-fiber. Through air lang tayo. Sumasagap lang sa tower. Kaya ganyan, paiba-iba yung speed. Pababa, aakyat, ganyan lang. So hanggang dito na lang.